Good morning world. So 5 a.m. ngayon and ganitong oras ako normally nag-start mag-bike or minsan maglakad papunta dun sa Gitaw sa bus station. Pag nilakad yun 1 hour and 28 minutes, pag binike around 30 minutes to 45 minutes. And so yan yung ilaw ng bike ko. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kadilim. Ayan, totally walang makita. Ito yung nag-iisang poste dito na may ilaw. Yan yung malapit sa lodge. Pagtawid dyan may isa pang lodge, pero pagtutok ng camera dun sa kabilang way, yung pa-town, sobrang walang ilaw. Ganyan kadilim. Oh my god. Pero malakas yung ilaw ng bike ko, yung kinabit kong ilaw sa bike, and yung ilaw sa uluhan ko. So itong ilaw lang sa uluhan ko at saka yung ilaw sa bike yung brighten up nung daan. Pero okay lang rin naman. Dala ko yung bear spray and may dinownload akong podcast na ipi-play ko habang nagbabike sa daan, and that's it. Yun na yun. Welcome again dito sa vlog, and if it's your first time here, welcome din. I'm an international student here in the city of Terrace sa napakagandang British Columbia. I'm taking my post-degree in business dito sa Canada, and napakaganda ng Terrace. Although yung mismong town niya or yung tinatawag nilang city dito, almost kasing laki lang ng Taguig. Yung Metro Terrace is almost kasing laki ng Quezon City. Pero yun nga, yung population ng Taguig 800,000, yung buong population ng Terrace 18,000 lang. So maliit lang siya na city in terms of population, pero land area napakalawak niya. Ang daming pwedeng gawin. Sikat siya for skiing, trekking, fly fishing, camping. Sobrang ganda niya. Napaka-peaceful, serene ng surrounding, napakaraming rainforest. Dumating kami end ng summer and ngayon pa autumn na. So, papaturn na yung mga dahon to orange or brown. So, napakaganda niya. So, ngayon, 1 kilometer na lang. Lalakarin ko na to kasi medyo pataas siya. And then every 5 minutes may dumadaan na mga sasakyan, kaya medyo lumiliwanag. Pero kapag walang dumadaan sasakyan, ganito lang talaga kadilim. Hinihingal ako sobra. Pero yun nga, malapit na ako. And medyo marami pa akong time bago dumating yung bus. Nandito na tayo sa loob ng Kitchelas Village. 10 minutes walk na lang to, pero paakyat siya. Hindi ko na inaakyat yung bike dito kasi walang mapagkakadenahan sa loob and baka masita siya. So iniwan ko lang yung bike dun sa kung saan ko iniwan yung una kong bike na nasira. So ayun siya, bakit lang yan. Medyo napaaga yung sinadya ko talagang agahan para makapag-record ako ng video, pero ayun, maaga ako ng mga 30 minutes. Meron namang mauupuan doon habang naghihintay, and sobrang hinihingal ako dito sa packet. Hindi ako masyadong hiningal sa bike, pero dito sa packet hinihingal ako. And dito rin sa part na to, kita yung Aurora Borealis. Medyo Aurora Borealis yan. Hindi ko actually alam kung dahil ba umaga na or may ganyan. Aurora Borealis talaga yan. Pero ayun yung itsura niya. May mga times daw na mas maganda talaga yan, or sobrang bright na green daw talaga yan.
Pero ngayon hindi. Maghihintay lang ako dito ng mga 30 minutes. Kung halimbawang may bus na babiyahe around 8 a.m., 9 a.m., walang problema. Kaso, ayun nga, 6:40 yung pinakamaaga niyang biyahe. Ang kasunod na biyahe niya ay alauna na. And alauna yung klase ko. So kung meron lang sanang biyahe in between those hours, wala akong problema, hindi ako mahahassle ng ganito. Pero ayun, ito na rin yung last week namin na tutuloy dun sa cabin. Napakaganda ng cabin, napakaganda ng mountain and forest view niya. Pero ayun nga, sobrang layo. Goal namin na makahanap ng apartment or bahay na nasa loob mismo ng downtown or kahit around Thornhill, yung kasunod na town, which is approximately 1 hour lang pag nilakad papuntang downtown. Yun yung pinaka-goal namin, at least bago mag-winter, kasi sobrang hirap magbiyahe at saka maghintay sa mga bus stop kapag winter. Okay, 7:30 ako nakarating dito sa town. Medyo nagugutom na ako and gusto ko sana kumain, kaso unahin ko na dalhin yung bike. So yung bike iniwan namin sa likod nitong City Hall. Hindi gumugulong yung gulong niya sa likod, so ang hirap niyang bitbitin. Dinala namin siya dito sa town, dalawa kami ni Ran. Ngayon kailangan ko siyang ihatid sa Canadian Tire kasi nga may warranty pa siya. Pero yung Canadian Tire, siguro mga 6 na kanto pa yun from City Hall. And bibit-bitin ko siya mag-isa. Napalamig. 9 degrees Celsius. Ngayon 7 a.m. Pero medyo iinit pa siya. Maya-maya konti kapag medyo patanghali na. Ito na siya. Ilang days din siya nakalock dito. Buti hindi siya nasita. And kailangan ko na siyang kaladkarin. So, okay na yung bike. Nadala ko na siya dun sa loob ng Canadian Tire. Tinanggap naman nila. And actually, hindi sila nagtanong kung kailan ko binili, kung may resibo ako, kung may warranty ba. Tinanong lang nila kung ano yung diferensya. Tapos, in-explain nila na itatry nilang i-replace yung nasirang part, which is yung rear derailleur, or if wala, i-fix nila, pero take yun ng mga several days daw. Okay, sobrang okay naman, maganda yung pagkaka-explain nila tsaka yung accommodation nila, and okay din kasi nga yung applyan ko at saka pag-i-interviewhan ko yung marks under din nitong Canadian Tire. So happy naman ako doon na ganun yung service nila, and ayun, sana matanggap ako doon sa marks. Ngayon pabalik na ako sa Skinna Mall. Bibili ulit ako ng mga pagkain na instant or microwavable kasi yun lang yung pwede namin lutuin at saka i-stock for now. And then medyo marami pa akong time, kakain na lang rin siguro muna ako sa McDonald's. Ilang araw din ako na puro oatmeal at saka instant rice yung kinakain ko. Sa Skinna Mall, ang daming mga ganitong puno. I think ito na yung tinatawag nilang maple tree, pero sa mga TV kasi at saka picture parang light orange yung color niya. Ito sobrang dark red. Actually parang medyo nag-orange naman pag tinitingnan ng malapit, pero sa malayo parang sobrang maroon yung kulay nila, and ang dami nila dito, ang ganda nila tingnan, parang ang init nila tingnan. May assignment pala kami na kailangan i-submit ngayong 12 noon yung deadline. From last week pa to kasi hindi ako nakapasok, and 11:55 na nagpatulong ako sa classmate ko na nakatapos na dun sa assignment.
And nabili ko na rin tong manual na to na wala man lang binder. So I think mga 200 pages to na pag binuklat mo, naglaglagan sila bigla. Akala ko nakatali na sila. So, hanapan ko pa ng pang-connect yan. Maaga kami pinalabas. 4 PM dapat yung labasan namin, pero 3:25 pa lang dinismiss na yung klase. So, instead na hintayin ko yung bus na 4:25 dadating, lalakarin ko na lang papuntang Skina Mall. Mga 45 minutes lang siya nalakaran para mas maaga ako makarating dun. Kasi around 4:40 dadating yung bus sa Skina Mall kung hintayin ko pa siyang dumating rin dito. And then, although nakapamili na ako ng konti sa Skina kanina, try ko mamili pa rin ng pwedeng i-stock sa ref namin na maliit. Tapos sabi rin ng ibang classmate ko, okay din daw kumuha ng kotse sa mga dealership dito kahit na second hand lang. So titingnan ko rin yung option na yun. Hindi ko na natapos yung vlog kahapon. Ang sakit ng katawan ko. Medyo nalobat kasi ako and kinakabahan ako na ma-empty along the way. Pero today, nakuha na namin lahat nung pinrocess namin nung first week. So, yung BCID, na-receive na namin siya. So, meron na akong Canadian ID. Sobrang bilis. Like, in 2 weeks, na-receive na namin kagad siya in mail. Na-receive ko na rin yung credit card ko. And then, yung ATM card ko, na-receive ko rin yun the day na nag-visit ako dun sa bank. Parang after a week na na-schedule ako. Sobrang bilis ng processing nila dito. Ang hinihintay ko na lang is yung yung driver's license. Yun na lang yung kailangan kong asikasuhin talaga. Once na na-receive ko yung historical data ko from the Philippines, isa-submit ko na yun dito sa Canada. Yun lang muna for today. Medyo cloudy morning. Hindi na naman ako nakapasok sa school today. Kita-kits next vlog. Bye-bye.